Isda! Fresh pa! Hoy Pogi, ganda! Bili na kayo! Yan ang magiliw na sigaw ni Nori. Si Nori Sarmiento ang nagtitinda ng isda sa mabasang palengke. Hindi niya yung totoong pangalan, ngunit dulot ng malagim na trahedya, kinailangan niyang humanap ng pangalang magtatago sa kanya mula sa panganib. 21. At pagiging tindera na ang una niyang pinagkakaabalahan. Parte na siya ng pamilya Sarmiento na siyang kumupkup sa kanya matapos ang gabi ng trahedya sa bansang Bhutan. Ganda mo naman magtinda, miss. Single ka pa ba? Yan ang hindi na bagong naririnig niyang harot mula sa iba't ibang mga lalaki, mapabinata man o may asawa na. Hindi naman niya yun pinapatulan, ngunit minsan, ginagawa niya itong kinakailangan para makatinda, haharutin siya pabalik. Hindi nga lang madamdamin. Iyon bang sinasakyan niya lang ang trip ng mga ito? Bili ka na kuya, heto o bangos, masarap to. Pwede sa kahit anong trip niyong lutuin na putahe. Pwedeng sabawan, prituhin o di kaya paksiw. Maligalig na suhestyon niya nang initian ng lalaking tumitingin ng isda sa harapan ng tindahan niya. May iba pa dyan na isda maliban sa bangus. Sige na po, bumili na kayo, promise. With good luck po sa akin kapag bibili kayo. At kapag bibili kayo, makakascore kayo mamayang gabi. Tila nagulat naman ng lalaking kumausap, ngunit ngumisi rin sa kanya. Kay Mrs.? Sabik nitong tanong. Mismo? Kaya bili na po kayo sa akin. Sige na po. O siya, sige. Bibili ako 2 kilo. Grabe ka naman talaga magtinda, taas ng energy mo. Ngumiti naman ang dalaga. Ganyan po talaga kapag gusto ng maraming bibili kuya. Kapag ganado ang tono, magiging ganado rin ang mamimili. Tama ang sinabi ng dalaga. Yun ang naging sandata niya araw-araw. Sa wakas nakauwi na rin. Yan ang sabi niya sa sarili sabay unat ng katawan. Hindi na siya inabutan ng gabi sa pagtitinda at hapon na makauwi siya. Naabutan naman niya agad ang nanay Sita na ngayon ay kabababalang mula sa kwarto nito. Tapos na? Gulat na tanong ng kanyang nanay Sita sa kanya na para bang unang beses itong malaman na maagang nakakatapos sa pagbebenta ang dalaga. Ngumiti naman siya ng malapad sa katumango. Sold out na naman po. Masaya niyang anunsyo. Saka nagtatatalon dahil sa tuwa. Hinawakan niya sa kamay ang matanda sa kamarahan na hinila patungong kusina. Nilabas niya sa bulsa mga perang naipon mula sa pagtitinda. At dahil sold out nga ang kanilang panindang isda, nakita ng matanda kung gaano karaming pera ang nabalik sa kanila. Tunay ngang may charm si Nori sa pagtitinda na nakakaubos ng produkto nila. Hindi naman sa ginagamit nila ang dalaga bilang pangpresenta, ngunit willing naman din talaga ito sa pagtitinda, gayong gusto niyang ma-expose sa publiko. At laking tuwa na lang din niya nang sa edad niyang 19, na ipakilala siya sa lahat ng kakilala ng kanyang nanay Sita. She was so happy that moment she's back in public, yung hindi na nagtatago. And not only that day, their fish product became sold out. Naulit pa yun sa araw-araw, kaya masaya ang pamilya Sarmiento. Kung ilalarawan ng pamilya Sarmiento, hindi naman sila mahirap. Ngunit hindi rin naman sila ganun kayaman. May kaya lang din sila gayong si Arnold Sarmiento na siyang tumatayong tatay ni Lani ay nagtatrabaho bilang pulis. Si Lani ay si Nori din. Yun ang dating pangalan ng babae. Tindera naman ang asawa nitong si Sita na siyang tumatayo bilang nanay ni Lani or Nori. Ang mga kinalakihan namang kuya ng dalaga ay kasalukuyang nasa kolehiyo sa kursong engineering. Malapit na rin sila magtapos, kaya konting tulak na lang ay kasabay na rin sila sa pag-aangat ng pamilya. Ever since Lani entered the family, hindi ito naiiwanan mag-isa.
Gusto rin kasi ng mag-asawang Sarmiento na magkaroon ng anak na babae. Kaya nang sumapit ang trahedya, ikinalulungkot man nila ngunit nasiyahan din sila nang ipagkatiwala na naging reyna at hari na alagaan nila si Lani na pinangalanan nilang Nori. At kapag nasa labas sila, hindi nila ito tinatawag na Lani. Nori, nakilala ang bata dun sa pangalang yon. Gusto nga sana nilang pag-aralin ng dalaga. Ngunit ganun na lamang ang pag-ayaw nito dahil nahihiya siya sa mga nag-alaga sa kanya. Sinasabing sobra-sobra na ang ginawa nilang pagkupkup sa kanya para pag-aralin pa siya. At saka inisip din niyang mahal ang pag-aaral. Ngunit hindi naman ibig sabihin nun wala siyang alam sa lahat. Nagagawa ng dalaga ng paraan ng lahat. She practiced her own version of homeschooling. May mga naging module naman kasi ang kinakapatid niya. Kaya yun ang binabasa-basa niya na nasusundan naman niya. Simula high school hanggang kolehiyo, kontento na siya roon. May minsan ding nanonood siya sa isang video platform ng mga tutorial o mga video na diskusyon mula sa paaralan. In short, nababalanse niya ang sariling homeschooling sa pagtitinda. Nasisiyahan din naman ang mag-asawang Sarmiento sa ganoong klaseng pag-iisip ng dalaga. Yun nga lang, mas gusto pa rin nila mag-aral ito sa paaralan nang maranasan kung paano makihalubilo sa mga kaklase. Isang araw sa palengke, habang nagtitinda siya, may nakita siyang estudyante na nakauniforme at mabilis na tumatakbo. Tila may humahabol dito. Nakita naman niya agad kung sino ang humahabol. Kapareho uniforme lang din at nahangisi ng nakakaloko. Mga bullies. Hindi na bago para sa kanya ang katagang bully. Gayong nakikita niya yun sa mga palabas sa telebisyon at maging sa mga librong nababasa niya. Jonard! Tila parang demonyong tawag ng humahabol sa tumatakbo. Alam na ni Nori na hindi dapat siya nakikisali sa kung anumang nasa pagitan ng estudyanteng nakita niya. Ngunit hindi naman din siya yung tipo na hahayaang panoorin na apihin ng isang tao. Kaya naman, mabilis niyang kinuha ang isang buong isdang mahaba at may kahigpitang hinawakan nito. Mabilis niyang hinarap ang mga humahabol, dahilan para tumigil ang mga ito sa harap niya. May tapang niya itong tinignan sa mga mata habang ang mga bulis naman tila nagtataka sa ekspresyon niya. Napapatanong ang mga ito kung sino ang dalaga at kung bakit ito nakaharang sa harapan nila. Get out of my way. Sabi ng isang binatang may kaangasan sa matigas na Ingles. Bakit? Para habulin niyo yung kawawang estudyante? Mataray niyang sagot pabalik. Inangat ng dalaga ang isang isdang hawak. Itinutok sa pagmumukha ng binatang kaharap niya. Huwag na huwag kang mambubuli. Hindi ganyan ang tinuturo sa school. Pasigaw niyang lecture sa katinigdan isa-isa ang tatlong bullies. Napaatras naman ng bahagya ang mga binata nang tutukan sila ng malansang isda. Magsibalik na kayo sa klase niyo. Dagdag ng dalaga sa kawinagayway ng bahagya ang isda, kaya mas talong napaatras ang tatlo. May binulong pa ang tatlong ito bago tuluyang lumisan sa direksyon ng dalaga. Hindi na nila magawang gambalain pa ang tinawag nilang Jonard. Hindi man alam ng dalaga kung ba't ito hinahabol, hindi pa rin sapat ang apihin to. Halos pumalakpak naman ang lahat nang nakita nila ang ginawa ng dalaga. Pinuri siya ng mga kapwa-tindera. Maangas daw niyang hinarap ang mga bullies na, totoo naman talaga. Hindi baril ang isda, ngunit sa pagmumukha ng mga ito, parang baril ito para sa mga ito. Napapaatras at natatakot na madapuan ng isda. Siguro dahil malansa. Hours have passed after the incident. Paubos na ang paninda ng dalaga nang biglang may sumulpot sa harapan niya na isang binata rin. Naka-shades at naka-black leather jacket. Tinitigan niya ito mula ulo hanggang baba. Nasa kanya napagtanto, pagkatapos na naka-jeans din pala ito saka naka-sneakers. Sa isip-isip niya, hindi niya alam kung anong ginagawa ng binata sa palengke. Hindi to supermarket, sir. Wet market po ito. Baka naligaw po kayo ng landas.
Utal ng dalaga matapos niyang husgahan ang ayos ng binata. Hindi naman din sa bawal pumasok sa wet market ang ganitong kasuotan. Ngunit bihira lang din makakita ang dalaga ng ganito at aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng intimidation sa binata. I want to buy fresh fish. How much? English. Bulong niya sa sarili. 100 kilo. 50 kalahati. Sagot naman niya. Ngunit ang susunod niyang marinig ay ang sagot na hindi niya kailanman inakalang maririnig. I'll take it all. Tila napapaawang ang bibig ng dalaga. All, sir? Lahat ho? Di ka naman bingi. Para hindi ako marinig, di ba? Marahan ang pagtango niya. Oo po, pero sigurado po kayo? Napapakamot sa batok, natanong ni Nori. Binigyan naman agad siya ng binata ng isang nakamamatay na tingin. Mukha ba ako nagbibiro? Wow, sungit. Tatanong lang eh. Pagalit na sabi ng dalaga sa kaloob-looban niya. Tila hindi na rin pinaghintay ng dalaga ang tsansang yun. Binalot niya lahat na natitirang klaseng isda sa isang supot. Dinoblehan ng eco bag para madala ng binata sa maayos na paraan. Hindi pa niya maiwasang magnakaw ng tingin dito. Sa kanya lang napagtanto, may kagwapuhan din pala ito. Itong lalaking nasa harapan niya. Siguro kung krimen nga magnakaw ng tingin, malamang mataas na ang kaso niya. Pero iba lang din talaga ang nag-eepekto ng binata sa kanya. Araw ng Huwebes. Hindi pumasok ang dalaga sa pagtitinda. Marami-rami din naman kasi ang naipon niya. At Biyernes na lamang muli ang pagpapatuloy niya sa pagtitinda. Nasa mini-gym siya ng kanilang bakuran. Paulit-ulit niyang sinusuntok ang nakabitay na punching bag. Hindi yun gawa sa isang leather kundi sako lang din, na makapal na may lamang buhangin sa loob. Kapag may oras si Nori, doon niya palilipasin ang oras. At sino nga mag-aakala na ang mga suntok niya ay may kalakasan na rin na dumarating sa punto na isang beses nabubutasan ng punching bag. Nag-iensayo siya ng kanyang sarili dahil kung sakali mang dumating ang panahon na makakatapak siyang muli sa bansa nila, handa siya sa anumang hamon. Malalabanan niya ang kalaban na aaligid sa kanya. Lumipas man ang maraming taon, hindi pa rin niya makakalimutan kung paano niya nakita sa harap niya ang pagpaslang sa mga magulang niya. Sa tuwing naaalala niya yon, gumagapang sa sistema niya ang galit, lungkot at pagsisisi. Ang pagsisising hindi niya nagawang makipaglaban noon. Kaya gano'n na lamang din ang pagkahulog ng punching bag sa lupa nang suntukin niya ito sa malakas na tiyempo. Bumigay ah! Pumasok ang imahe ni Tatay Arnold niya. Bilib sa lakas niya. Hindi na rin bago sa lalaki ang makita ang dalagang sumusuntok ng malakas. Alam ng Tatay Arnold niya na gusto niyang maging malakas pa. Na gusto niyang makipaglaban sa kalabang sumira sa kanyang tunay na pamilya. Lumalakas na suntok mo. Dagdag na papuri nito nang makalapit. Sinusubukan nitong itayo ang punching bag. Kayong medyo nahuhulog na rin ang buhangin na mula sa bukana dahil sa lakas ng pagkahulog. Tinulungan naman niya agad ang kanyang tatay na itayo yun muli. May kabigatan ito. Kaya nagsanib puwersa ang lakas nila upang maitayo ito ng tuluyan. Pawisan namang umupo si Nori sa isang bakanting upuan nang matapos. Hinihingal siya, hindi sa pagod kundi sa galit. Ngunit sinusubukan niyang kalmahan ang sarili. She knows that she's in the safe household of Sarmientos. Pero naroon pa rin ang takot at galit na paano kung balikan sila. Alam ko ang nararamdaman mo. Yan ang panimula ng kanyang Tatay Arnold nang tumabi ito sa kanya. Yung galit na kinikimkim mo, makatwiran yan. Ilang taon din na nakakalipas nang mamatay ang Hari Trina. Nalulungkot din naman ako, ngunit malaki ang pasasalamat ko na napunta ka sa amin. Sa amin ka pinagkatiwala ng iyong ama tina. Tagaluto lamang kami noon, sayang doon. Hindi namin masyadong makita na nanay Sita mo. Kung
Gaano kami nararapat na alagaan ka at pinagkatiwalaan pa kami. Ngunit nagpapasalamat kami ng buong buo dahil nangyari yon. Napaluhan naman si Nori sa sinabi ng kanyang tatay Arnold. Ako rin po. Hindi ko man mais sa boses ngunit labis po ako nagpapasalamat sa inyo nang kupkupin niyo ko. Inakbayan siya ng kanyang tatay Arnold, kaya napasandal siya sa balikat nito. Isa kang biyaya sa amin, sa aming pamilya, Nori. Tunay ngang biyaya siya sa pamilya Sarmiento. Hindi naman ito gaano naging malungkot matapos ang ilang buwan mula sa gabi ng trahedya. Ang mag-asawang Sarmiento, tinitiyak na mabibigyan nila ng kasiyahan ng dalaga, gayong parte na ito ng kanilang pamilya. Kinabukasan, bumalik na naman siya sa pagtitinda. Ngunit hindi pa nga siya nakakapagtinda sa ibang tao, bumungad naman agad sa harapan niya ang binatang bumili ng isda niya, lahat ng istang paninda niya noong nakaraang araw. Nakakunot ang noon nitong humarap sa kanya na tila ba may problema ito. Why were you not around yesterday? Tanong nito sa wikang Ingles. Taray, hinanap kaya ka nito? May kaharotang bulong ng dalaga sa sarili. Bago sa kanya, na magkaroon ng isang Ingleserong nagkaka-interes sa kanya mismo. May mga bala naman siya sa pagsagot. Marunong naman siya magsalita ng English. Bakit? Hinanap po ba ako? Mas dumilim pa ang tingin ng binata sa kanya. Umiling ito, kasabay ng pagtikim. Pabili ako na isda. Ilan? Lahat. Ayan na naman at parang hanggang sahig kung mahulog ang bibig niya. Gulat na naman siya sa sagot nito. Seryoso ba kayo, sir? Hindi pa ako nakakabenta. Mahigit 500 higit pa yung nakumpra naming isda. Humalukip-kip ang binata sa pinagtaasan ng kilay ang dalaga. What are you trying to say? Na hindi ko kayang bilhin lahat? Di naman sa ganun, sir. Pero kasi, di ba sana nag-hire na lang kayo ng mga isda? O direkta na lang kayong kumuha na isda sa kanila? Nagsasayang pa kayo ng oras dito sa palengke. No, pera ko ang ginagamit ko kaya ako masusunod. If I want to buy all of your fishes, bibiling ko lahat. Nakagat naman ng dalaga ang kanyang pisngi sa loob ng kanyang bibig. Hindi naman sa ayaw niyang ibenta ito sa binata lahat. Kaso nga lang, wala masyadong track of selling at pinakyaw na ng isang lahat ng isdang binibenta niya. Ngunit wala na rin siyang magagawa gayong naglabas na ito ng malaking halaga. 100,000 check, bibilihin ko lahat. Napaawang muli ang bibig niya. 100,000? Ang laki nun. Napalunok siya, ngunit agad naman ding tinanggap ang check at binulsa. Talagang makakatulong yan sa kanilang pamilya. Ang laking halaga na ng 100,000 kapalit ng mga istang bibilihin nito. Pero nga lang, hindi niya maiwasang magtaka. Ano bang trabaho niyo, sir? Hindi naman sa panghihimasok pero ang laki ng halaga na to. Makakatulong to sa pamilya namin. Sa salitang pamilya, doon natigilan ng binata na para bang bago ito sa pandinig dito. You have a family? Tanong nito na tinanguhan naman ng dalaga. Oo, may nanay at tatay akong kumupkup sa akin at nagpalaki sa akin. Tapos, 2 kuya. At ako nag-iisang babae at ang kanilang prinsesa. How? Bulong ng binata sa sarili. Po? Anong how? Ay, teka lang po. Ang bilis yung mag-change topic. Balik tayo sa tanong ko kanina. Ano po bang trabaho nyo? At ganito kalaking halaga yung binigay nyo sa akin kapalit na isang binibenta ko. It's none of your business. Malamig na tugon ng binata na wala namang nagawa ang dalaga, kundi mapanguso na lang sa pagiging antipatiko nito. Sungit, aniya sa isip. Matapos ang araw na yon, maaga na naman siyang nakauwi. Ngunit sa parehong oras na siya nakakauwi dahil sa binata. Palaging 100,000 ang alok para sa mga isda hanggang sa isang araw, tila may naunang customer dito. Kapagpaligsahan pa sila patungo sa stall ng dalaga. Pabili ako ng isda, miss. I'll buy all of them again.
Tila namang parang nahilo ang dalaga sa paglilipat-lipat ng tingin niya sa dalawang lalaki. Ang isa, gustong bumili ng isda sa kanya. Ngunit gusto namang pakyawin ng isa ang lahat ng paninda niya. Napatingin ang binata sa lalaking nauna sa kanya. Bibilin ko ang lahat. Napatiimbag ang lalaki. Saka maangas na tinignan ng binata. Ako ang nauna, kaya bibili ako. Tagal ko na hindi nakakabili kay Nori dahil sa'yo. Palagi mong inuubos ang paninda niya. Ramdam ng dalaga ang tensyon sa pagitan ng mga ito. Kaya naman mabilis niyang inawat ang dalawa sa pamamagitan ng paggigitna sa kanila. Why do you care so much? Whether I buy all of it? Aber, nakakapagtaka. Iho, naliligaw ka ba sa dalagang ito? Napasinghap naman agad ang dalaga sa narinig niyang tanong. At bago pa man makapagsalita ang dalaga, sumagot na ang binata. Oh, bakit? Matapang na sagot nito, kaya nagulat si Nori. Hindi lang din siya nagulat kundi pati ang mga kapwa niya tindera ng mga osisero at osisera. Ano? Sigaw ng dalaga sa binata. Oo nga't gwapo ang isang to. Pero hindi ko pa naman nalalaman ang pangalan niya para manligaw siya sa akin. Aniya sa isip. Sino naliligaw sa anak ko? Sabay na napalingon sa likuran ng tatlo nang marinig ang baritonong boses na yon. Bahagyang nanlaki ang mata ng dalaga nang makita kung sino ang nasa likod ng boses na yon. Nakapamewang ito, matalim na tinitigan ng dalawang lalaki na kanina'y nagtatalo. Pilit siyang umiti nang biglang makita na nakatingin sa kanya ang kanyang tatay Arnold. Tila para namang mga pinapagalitang tuta sina Nori at ang binata kanina. Hindi na nakasama ang lalaki dahil kilala naman ito ng tatay Arnold niya. Kaya ang binata na lang ang iinterogahin. Parehong estranghero sa isa't isa ang dalawa. Ang dalaga rin hindi mapigilan ang mga patagong mura. Kailan mo pa nililigawan ang anak ko? Muling tanong ng tatay ng dalaga. Nagangat ng tingin si Nori ng tingin. Tay, naniniwala talaga kayong naliligaw yan? Di ko nga yan kilala eh. Tanong niya, sabay turo sa katabing binata. Bakit hindi? Sinabi niyang nililigawan ka niya. Kaya heto at tatanungin natin. Bumagsak naman kaagad ang balikat ng dalaga sa narinig. Talaga bang tatanggapin ni tatay ito? Hindi ko pa nga alam pangalan ng isang to. It was a love at first sight. Tipid na sagot ng binata. Love at first sight? Pag-uulit ng dalaga, na siya namang muling ikinataas ng kilay ng binata. Ayoko nang paulit-ulit, you heard me. Agad na patingin ng dalaga sa kanyang tatay, saka sinenya sa natila nagsusumbong, na imposibleng maliligaw niya ang binata kung gano'n ang ipinapamalas na ugali. Hanggang sa nakauwi na lang sila ng kanyang tatay Arnold. Tahimik ang dalaga. Marami siyang narinig na mga salita mula dito. Mga tipong salita na hindi niya akalaing maririnig niya. Sa madaling salita, unang beses niyang narinig na para sa kanya. Gwapong bata yun si Alex. Natigilan naman ang dalaga nang marinig ang kanyang ama. Nakuha niyo po pangalan niya? Tumango naman ang matanda. Alex, Almanzar. Kalilipat lang dito sa bayan. Hindi ko pa masyado nakakasalamuha ang binatang yan. Ngunit hindi naman din bago sa akin ang makarinig na may bagong dating. Kami pa nga mga bantay ang unang makakakita. Di naman siya masama. Dinaig ka nga lang. Mas may ugali pa yung lalaking yun. Dinaig pang babae kaysa sa'yo. Pero bagay naman kayo. Tatay, ano ka ba? Hindi ko nga po gusto yung isang yun eh. Oo nga't gwapo. Pero ayaw ko rin ng ganong klaseng ugali bilang manliligaw. Tapos hindi naman po talaga yung nanliligaw eh. Bagong customer o suki lang po natin yun. Pinapakyaw palagi yung tinda kong isda. Napalingon naman sa kanya ang kanyang tatay habang patuloy silang naglalakad. Talaga? Kaya pala ang aga mo makauwi. Bago pa man ako magpatrol sa paligid. Ang nakapagtataka nga lang po, araw-araw niya pinapakyaw yung mga isdang binibili sa akin. Medyo nag-iisip din po ako sa napupunta yung mga isdang binibili niya para sa araw-araw.
Sa palaisipang yun, nagkasundo ang mag-ama sa gagawin na kinabukasan. 6:00 pa lang ng umaga, bago pa man magsalita ang binatang si Alex, naunahan na siya ng dalaga. Bibilhin mo na naman lahat ng isda ko. Taas kilay na tanong ni Nori. Same price. Hindi na hinintay pa ni Nori na isupot ang lahat dahil alam niyang dadating ang binata, kaya nasa isang ice bucket na ang mga isda. Siya nga pala, hindi ko na ibibigay sa'yo lahat na nakasupot dahil may mga binili naman ako ice bucket. Paalala niya sa binata, sabay pakita sa mga nasa sahig na mga ice buckets. Tinignan naman yun ng binata sa katumango. Pinaning kita na ni Nori ng mata ito. Curious lang ako, saan mo dinadala yung mga isda? I mean, araw-araw ka na lang bumibili ng isda. At sa mahigit 500 na rin na isda namin yung nauubos mo sa isang araw. I'm just curious. Inilipat naman agad ng binata ang atensyon niya sa dalaga. It's none of your business. Ayan na naman ang pagiging antipatiko nito. Napairap na lang si Nori. Hinawi niya ang buhok niya sa gilid, saka madramang pinaypayan ang sarili. Ang manliligaw, hindi nagiging suplado dahil gusto nila makamit ang matamis na oo ng babaeng nililigawan nila. Pero iba naman ata yung ganap sa'yo. Parang saka pa lang ata ako makakatanggap ng pabuki kapag pinaglamayan na ako. Dahil namatay ako sa sobrang tabang ng ugali mo. May pait na sabi ng dalaga saka umirap. At gaya ng usual expression kapag nagugulat, tila napapaawang ang bibig niya nang walang pasabing kinuha ng binata ang unang 2 bucket at umalis. Minu-minuto, bumalik na naman upang kunin ang natitirang ice bucket hanggang sa tuluyang mawala sa paningin ng dalaga ang binata. Kaya kaagad namang kinuha ng dalaga ang kanyang cellphone at mabilis na nagtipa para sa tatay niya upang ibalitang umalis na si Alex. Akmang kikilos na sana siya nang biglang bumalik ito upang bilhin din ang 10 set ng malalaking eco bag. Inabot naman agad niya dito ang mga yon. Binigyan naman siya nito ng 5,000. Napapikit na lang siya hindi dahil sa tuwa kundi dahil sa inis. Bakit ang mamahal na mga binabayad ng isang yon? Tanong niya sa sarili. Kinutuban pa niya kung babalik pa ba ito. Kaya nang maramdaman niyang hindi, mabilis siyang tumakbo patungong entrance. Sigurado siyang may sasakyan ng binata. Dahil paano naman din ito masasakay ang mga buckets na yon kung wala? Nagtago pa siya sa isang tiyangge. Nang makitang lumingon ng binata sa likuran, matapos maisakay ang huling bucket sa likod ng sasakyan nito. Matapos itong masakay lahat ng buckets, bumaba na ito mula sa likuran ng sasakyan. May open back ito at umikot patungong driver's seat. Nang humarurot na paalis ang sasakyan, saka namang paglabas ng dalaga mula sa pinagtataguan. Dali-dali niyang pinara ang isang tricycle at mabilis na sumakay doon. Manong, sundan mo nga yung pick-up na yun. Nagmamadali niyang sabi sa driver na siya namang sinunod nito. Saka mabilis na hinarurot ang tricycle. May kabilisan din ang tricycle nila. Ngunit mas mabilis ang takbo ng binata dahilan para mahuli sila. May minsang nakakahabol, ngunit palagi silang nakabuntot dito. Hanggang sa makita nilang tumigil ang sasakyan sa harap ng isang bahay ampunan. Pinahinto niya agad ang pagmamaneho ng tricycle, ilang layo mula sa sasakyan ng binata. Wala siyang idea kung anong meron. Ngunit nang makitang lumabas mula sa sasakyan ng binata at nagtungo sa likuran, saka kinuha ang unang 2 bucket. Pumasok ito sa ampunan at maya-maya, bumalik ulit sa labas upang kunin ang 2 pang bucket. Sino po ba yan, ma'am? Boyfriend niyo po? Tanong sa kanya ng tricycle driver. Natigilan siya sa pagtitig sa binata. Mabilis siyang bumaling sa driver at umiling. Ano? Di Pinagsasabi mo dyan, kuya. Wala pa ako nobyo, no? Bakit niyo po pinapasundan? May titignan lang ako. Sus, wag na kayo mahiya. Ngayong sa ampunan pumunta boyfriend niyo, di na kayo mag-aalala. Sa mga babae kasing ganito rin ang mga akto, sumasakay din sa akin para pasundan yung nobyo nila o asawa.
Sa kanila nakikita may kalaguyong iba. Napaawang ang bibig niya sa nalaman. Ngunit, hindi pa rin niya maatim kung bakit nasasabi ng lahat na may connection siya kay Alex. She doesn't have a thing towards the guy. Alam niya yun sa sarili niya. Kuya, maniwala kayo sa akin. Wala po akong kahit anumang koneksyon sa lalaking yan. Di okay po. Mabilis naman akong kausap eh. Natatawang sagot pabalik ng driver sa dalaga. Napailing na lang din siya. Wala na siyang ibang choice, kundi hayaan na lang ang driver na isipin ang gusto nitong isipin. Wala naman siyang kakayahan na baguhin ang isip nito. Kaya sa harap na lang ng tingin niya at magfo-focus na lang siya sa ginagawa ng lalaki sa di kalayuan. Maya-maya pa, lumabas na ng tuluyan ang binata mula sa ampunan. Hindi na ito kumuha pa ng bucket. Dumiretso ulit sa driver's seat. Ilang segundo lang, umandar na agad ang sasakyan. Saka ito humarurot paalis. At pinasundan na naman ni Nori sa driver ang sasakyan. Sa buong biyahe, tila hindi nakitaan ni Nori ng masama ang binata. Ang mga isda pa lamang na pinamimili nito sa kanya, binibigay pala nito sa ampunan at maging sa mga taong nasa daanan. Parang naging charity bigla. Pero wow, araw-araw talaga. Buti at hindi nga nauumay yung mga nabibigyan niya. Sa isip-isip niya. Kamusta ang pagbubuntot kay Alex? Tila nagulat siya nang marinig ang boses ng kanyang ama nang pumasok ito sa bahay. Nadatnan siya sa sala, nakaupo sa isang wooden sofa. Ngunit kalauna na may kumalma siya. Huminga ng malalim ang dalaga bago sumandal sa sofa. Ayun ho, maling akala, di naman pala siya masama. Yung mga istang binibili niya sa akin, binibigay niya sa bahay ampunan, simbahan, sa mga tao rito sa bayan. Napatangu-tangu ang kanyang tatay Arnold. Ibig sabihin tama pala yung sinasabi niyang tumutulong siya sa mga tao. Sinabi niya po yun? Tumango ang kanyang ama. Inamin niya sa akin nung inutusan kitang bilan ako ng soft drink. Napatango din naman ang dalaga. Pero naniniwala po ba talaga kayong nililigawan niya ako? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Matanda ka naman na, Nori. Ngunit prinsesa ka pa rin para sa amin ng nanay mo. Kung ano man ang desisyon mo sa buhay, kung gugustuhin mo yon, suportado kami sa'yo. Malaki ang tiwala namin sa'yo. Gaya ng pagtitiwala sa amin ng ina't ama mo noon. Napangiti na lang ang dalaga sa narinig. Oo nga't gusto niyang maniwala sa sinasabi ng binata. Ngunit imposible naman. Paano ang ilang araw lang na pamimili sa kanya ng isda? Mahuhulog agad ito. Alam niyang hindi rin naman imposible ang love at first sight. Ngunit ang kaso nga lang, mabilis ito para sa kanya. Kinabukasan, hindi na nagawang mag-arrange ni Nori ng isda. Gayong nasa bucket na lahat-lahat. Naghihintay siya kay Alex. Mag-aalas 7 na ngunit wala pa rin to. Kaya napapatanong siya kung bibili pa ba ito. Ngunit makalipas ng ilang minuto, gano'n na lang ang pagtitilian ng kapwa niya tindera nang dumating ito na may dalang mga bulaklak. Tila napaawang ang bibig niya. Tila parang huminto ang paligid niya nang makitang bago ang ayos nito. Hindi na ito naka-leather jacket. Gaya ng usual na sinusuot ito o di kaya dark colors. Napalitan ito ng vibrant colors. Yung tipong hindi na masakit sa mata. Yun nga lang, hindi masyadong nagbago ang ekspresyon nito. Pero hindi naman yun nakakabawas sa pagiging gwapo ng binata. At kung tutuusin, para itong isang aktor na naglalakad patungo sa kanya, hindi niya rin maiwasan ang mapalunok. Ano yan? Tanong niya. Nang lapitan na siya nito. Flowers, obviously. Sagot nito, hindi na rin masyado masungit ang tono, pero naroon pa rin ang pagiging sarkastiko. Bago yon sa dalaga, kaya lumakas ang tibok ng puso niya. Parang tambol, kung maihahalin tulad ang pagtibok ng puso niya. Inaamin niya sa kanyang kaloob-looban na kinikilig siya. Heto na ang hinihintay niya. Ilang araw lang pala ang palilipasin para lumambot ang binata.
Inabot naman niya agad ang bouquet nang ibigay sa kanya ito. Fish? Tumango ang binata sa kanya. I'll get them. Tama ngang iba ang hatak ng lalaking marunong mag-English. At may pagkamasungit na ngayon ay biglang lumambot. Nahulog na rin si Nori. Ngunit pinipigilan niya konti ang kanyang sarili. Alam niyang mabilis masyado ang lahat. Kaya gusto niyang dahan-dahanin muna ang puso niya. Bumaba naman agad ang mga mata niya sa hawak na bouquet. Iba't ibang klase ng bulaklak ang naroon. At mabuti na lang talaga hindi siya allergic sa mga bulaklak. Kinabukasan, ganoon pa rin ang naging setup. Hanggang sa nasanay na siyang araw-araw siyang binibigyan nito ng bouquet. 3 linggo na ang nakalilipas. Hanggang sa napagtanto niyang hindi nga rin pala ito lubos na nandiligaw. Walang pandiligaw na bulaklak lang ang lahat. Oo nga't may kilig na gesture yon. Ngunit wala naman sila masyadong komunikasyon sa pagitan nila. Kaya isang araw, nang bigyan siya nito ulit ng bulaklak, hinawakan niya ang palapulsuhan ng binata bago pa ito tuluyang makaalis. May gagawin ka ba mamayang hapon? Tumingin to sa kanya sa kaumiling. Wala, bakit? Gusto mo makipag-date? Nawala ang blankong ekspresyon ng binata at napalitan ito ng pagkagulat. Tila hindi inaasahan ang alok niya. Honey, a man should ask you that, not you. O bakit? Ang tagal mo. Binibigyan mo lang ako ng bouquet. Tapos sinasabi mong nanliligaw ka. Pero ano yun? Nanliligaw ka na hindi man lang ako kinakausap? Napalunok ang binata. But, walang pero Alex. Mag-date tayo mamayang dapit hapon. Kitain mo ako sa tabing dagat. Dagdag niyang sabi bago tumalikod sa binata. Namumula pa siya. Doon, naisip ng dalaga. Nagawin nilang meeting place, ang tabing dagat. Hindi naman yun kalayuan sa bahay nila. At ilang mga bahay lang ang daraanan. Tapos konting liko pa kanan, yun na ang dagat. Yun din kasi ang sikat na dating spot ng karamihan sa bayan nila. Bago pa man makauwi ang dalaga, napadaan siya sa isang ukay-ukayan. Nakita niya roon ang isang floral dress. Bagay din sa dapit hapong date nila, malapit sa dagat ng binata. Tumingin siya ng cross-strap sandals. Doon sa parehong tiyangge ng ukay-ukay. Ayos naman lahat ng makuha niya at walang depekto ang mga yon kaya nakontento siya agad at nagtungo na siya ng cashier upang bayaran ang mga nakuha niya. Talagang nakatipid pa siya. Kilala siya ng cashier dahil ito ang may-ari ng ukay-ukayan. Mukhang may date ah. Hindi naman. Asus, huwag ka na maglihim pa, Nori. Ganyan din ako ng panahon mo. Normal lang yan. Napayuko din naman si Nori. Unang beses pa lang din kasi niyang makipag-date. Wala siyang kaalam-alam sa magiging takbo. Pero isa lang ang ire-remind niya sa sarili. Ang wag masyadong mahulog. Gayong hindi pa naman masyadong sigurado kung totoo ba at talagang malinis ba ang intensyon ng binata sa kanya. Ano po ba ang gagawin kapag first date? Ano pong kailangan kong gawin? Ayos na po ba itong pinamili ko? Paraning niyang tanong sa ginang. Ayos naman itong mga pinamili mo, iha. Bili ka na lang siguro ng mumunting hikaw dun sa labas. Natural na maganda ang mukha mo. Di mo nakakailanganin ng makeup? Sa payo ng ginang, sinunod niya naman yun agad. Bumili siya ng hikaw pagkalabas niya. Pumili siya ng mga magagandang disenyo. May salamin sa tabi nito, kaya tinignan niya kung bagay ba yun sa kanya. Pagka-uwi niya, mabilis niyang nilaban ang floral dress. Binrush konti ang kanyang biniling cross-strap sandals. Mamayang dapit hapon pa naman ang kanilang date. Umaga pa lang, piniga niya ito na sobra hanggang sa kumonti na ang tubig na naroon. Kumuha din siya ng hanger. Pinatuyo ng tuluyan sa sikat ng araw. Mukhang maganda ang klima sa araw na ito. Mapapadali ang pagpapatuyo niya sa kanyang nabiling floral dress. Wala na siyang masyadong ginagawa maliban sa mag-cellphone na lang din muna. Nagbabasa siya sa social media.
Ngunit nahinto ang kanyang mga mata sa isang litrato online. Sayang doon feature, article yun doon. Binuksan niya at binasa. Ngunit ang hindi niya inakala, nakita niya roon si Alex na katabi ang isang pamilyar na lalaki. Ganun na lang din ang pagkuyom ng kanyang kamao nang makita kung sino ang matandang nasa tabi ni Alex. Magbabayad kayo, mga hayop. Ngayon pa lang alam niya na agad kung anong intensyon ng binata sa kanya. Alam niya rin sa sariling, hindi niya ipapahamak ang sarili niya. She knows how to fight at papanindigan niya yon. Kaya naman ang sumapit ang dapit hapon. Bihis na siya para sa unang date niya sana. Alam niya na hindi magiging maganda ang tagpo nila ng binata. May iba naman pala itong pakay sa kanya. Tinawag niya ang kanyang nanay at tatay sa kusina para kausapin ang masinsinan. Sumunod naman ang kanyang kuya na gusto ring marinig ang usapan. Kikitain ko po si Alex sa tabing dagat. Kilala ko na po ang buong katauhan niya, ang totoong siya. Tila na alerto naman ang tatay Arnold niya. Anak siya ng pumaslang kinama at ina. Tila na tahimik ang paligid. Mga malalalim na hininga lang ang maririnig. Hindi nila akalain na mabibigla sila sa nalaman. Ngunit ang nanay at tatay niya, walang ibang inaalala kundi ang ekspresyon niya. Ngumiti lang siya. Ako ang pakay ng lalaking yun at mukhang nahanap niya ako. Kapag hindi pa ako nakabalik hanggang gabi, asahan niyo pong nasayang doon ako. Nori, nag-aalalang boses ng kanyang ina. Alam ko po nag-aalala kayong lahat. Pero kailangan ko rin po ito para makabalik sa palasyo. Baka matagpuan ko ron ang totoong kuya ko. Napaluha naman agad si Nanay Sita niya. Alam nitong determinado ang dalaga sa gagawin. Ngunit hindi dito labis na inaasahan na talagang hahamakin ni Nori ang lahat na para bang planado na talaga. Huwag niyo po akong pasundan, baka maudlot. Hahayaan ko siyang isipin na date pa rin ang mangyayari mamaya. Kahit alam ko pong posibleng dukutin ako. At yun nga ang nangyari. Hindi pinasundan ng dalaga hanggang sa makarating siya sa tabing dagat. Nakita niya roon si Alex na nakaupo. Ibang-iba ang aura nito. Mukhang pinaghandaan din nito ang pakikipag-date sa kanya. Ngunit alam naman ng dalaga ang kaloob-looban ng lalaking ito at ang mangyayari isang patibong. Para sa iba, tatakbo sila upang hindi mahuli. Ngunit para sa kanya, ihuhulog niya ang sarili sa patibong na yon. Hi! Sinubukan niya pa ring maging tunog masaya, kahit labis na galit at puot ang nananaig sa kanyang puso. Hi! Sagot ng binata, nakangiti ito. At ang ngiti na yon ay ang unang beses na nakita niya. Sinsero at malambot, walang halong pagiging sarkastiko. Kundi lang sana mali ang tagpo ng panahon. Gusto niyang maniwala sa ngiting yun. Lumipas ang ilang oras, magkatabi na sila sa isang upuan. Tahimik ang tabing dagat ngayon. Malaki ang posibilidad na dudukutin nga siya. Tahimik lang sila pareho sa kinauupuan nila at ang tanging maririnig nila ay ang mahinang paghampas ng alon sa dalampasigan. It was a peaceful moment kung tutuusin. Kaso nga lang, may mali pa rin sa lahat. Alam mo, naniniwala na sana ako sa iyo eh. Sa mga paandar mo, kaso hindi. Sa galing mong magtago ng totoo mong anyo na paniwala mo ko. Napalunok ang binata at dahan-dahang napalingon sa dalaga. Ganon din si Nori kay Alex. What do you mean? Bago pa man makapagsalita ang dalaga, bigla siyang nakaramdam na may nagtakip sa kanyang ilong. Puting panyo. Ngunit may isang bango na nagpasakit ng kanyang ulo hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Hindi alam ng dalaga kung ilang oras siyang nawalan ng malay, ngunit isa lang ang alam niya. Nagising siya dahil sa isang usapan na hindi niya inaasahang maririnig niya. You've done a great job, son. Pinatunayan mong mapagkakatiwalaan ka talaga. Yan ang narinig niya mula sa isang pamilyar na boses. Ang boses ng taong
kinaiinisan ng babae. That's not the plan. It's not really. Pero tanga naman siya para mahulog sa'yo. You use your charm well. Sa wakas, mapapasati na rin ang iyong doon. Nakagapos ng dalaga, nakahiga sa malamig na sahig na kung iisipin na parang nasa bilangguan. Unti-unti niyang idinilat ang mga mata at tama nga siya, nasa bilangguan siya. At hindi rin nagkamaling isipin na nasa doon na siya. Dahil ang bawat haligi, may disenyong hindi pangkaraniwan. Hindi man niya gustuhin, napaubo siya na makaramdam ng katis sa kanyang lalamunan. Mukhang inasahan na rin naman yun na mag-amang dumukot sa kanya. Oh look! The princess is alive. Sarkastikong saad ng may katandaang lalaki. Sabay tawa ng malademonyo. Ito ang gagong ama ni Alex. Hindi pa naman namatay kasama ng lecheng hari at Rina. Hayop ka. Saad naman ni Nori. It's nice to see you again. Princess Lani Cardova. Life in the Philippines must have been hard. Demonyo! Oh yes, you can call me whatever you want. Pero isipin mo yung bahay niyo sa Pilipinas. Nasunog. Saad nito, dahilan ng pagluha niya. Napaawang ang bibig niya, saka napatitig sa kawalan dahil sa nalaman. Si Nanay Sita, si tatay at ang mga kuya ko. They are not your real families anyway. Patay na ang totoo mong pamilya. Sa sinabi niya ng ama ni Alex, mabilis siyang nagangat ng tingin. Walang yakang hayop ka. Demonyo ka. I will definitely make sure na kapag nakalabas ako dito, ililibing kita ng buhay. Umakto naman ang ama ng binata na parang natakot. Subalit tumawa rin to kalaunan. Now I'm scared. Yun ay kung makakalabas ka dyan ng buhay. Sa gigil ng dalaga, hindi niya matiis ang sarili. Dinuraan niya sa mukha ang matandang lalaki na mula sa labas ng kulungan. Napapikit naman ito agad, mahinang pinunasan ng naduroan nitong muka. Nang makabawi, agad itong dumilat, mabilis na isinilid ang kamay sa malaking gap ng grills at hinablot ang buhok ng dalaga kaya napadaing siya. Nanlalaban ka talaga? Bakit di ka nalang gumayas sa mga magulang mong madali kong napatay? Parang pinaubayan na lang nila ang buhay nila sa akin dahil makapangyarihan ako. Nagngangalit ang ngipin niya. Sa sagot ng lalaki, hindi ka makapangyarihan. You kill them because you're evil. Hindi makapangyarihan ng demonyo. You wanted the throne so bad na gusto mong patayin kaming lahat? Pero hindi mo nakuha agad because you're pathetic. Mas hinigpitan ng lalaki ang hawak sa buhok niya. I'm not pathetic. You are. Abusado kang, gago ka. Pinagkatiwalaan ka ng ama ko bilang kaibigan niya pero tinraidor mo siya at pinaslang. Alam ko may pagtingin ka nun sa ina ko. Hindi mo siya makuha kaya pinatay mo na lang din. Tila parang umuusok na ang ilong ng lalaki sa labis na galit. Sa mga katotohanang binabato ng dalaga sa kanya. All of it was true. Walang nagawa ang lalaki at pagalit niyang binitiwan ng buhok ni Nori. Dahilan para maumpog ang ulo nito sa sahig. Napadaing naman siya sa sakit. Agad din naman siyang nakabawi. Nang makita niyang naiwang mag-isa si Alex at nakatingin lang sa kanya. Ano? Masaya ka na? Masaya ka na bang papatayin ako ng ama mo para lang sa tronong inaambisyon niyang maging kanya? Pareho lang kayo eh. Mag-ama nga kayo. Handa kayo parehong kumitil ng buhay alang-alang sa tronong gusto niyong makamit. Bulyaw ng dalaga habang umiiyak. Hindi ko hinahangad ang trono. Pero sunod-sunuran ka sa ama mo. Daddy's boy? Saad ng dalaga sa binata, kaya umigting ang panga nito. Umalis din ito agad. Iniwan siyang mag-isa sa kulungan. Hindi rin ito nakayanan ang katalasan ng dila ni Nori. Walang ibang pinuputak kundi ang katotohanan. Kung sa pagtitinda ng isda, nagawa niyang mambola at mambaliktad ng istorya, ngayon iba na ang sitwasyon. Hinding-hindi niya hahayaang makakalabas sa bibig niya ang kasinungalingan. Sumapit ang gabi.
Dinalhan siya nito ng pagkain. Tinignan naman to ng dalaga at nakitang matino ang pagkain hinanda para sa kanya. Hindi tulad ng mga kinakain sa kulungan. Niluto ko yan. Right, para lasunin ako. Hindi ko gagawin yan. Kasinungalingan. Masama ang budhi ng ama mo. Kaya imposibleng hindi rin sa'yo. Bakit? Kating-kati na ba ang ama mo na makitang patay na ako agad para mapasa kanya ang trono? Nang tuluyan? Come on, it's not like that. Ano, Alex? Gustong-gusto ko magmura. Kasi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ni hindi ko pa nakikita ang kuya kong nawawala na hindi ko alam kung buhay pa ba o patay na. Gusto kong mabuhay, Alex. Gustong-gusto ko. Pero para na akong pinatay nang sunugin ng gago mong ama ang bahay namin ni Nanay Sita. Ang hahayop niyo? Natahimik ang binata. Hinahayaan lang na umiyak si Nori. Demonyo kayo? Papatayin ko kayo. Hanggang sa tuluyan ng nilamon ng antok ang babae sa kaiiyak. Masakit ang kanyang dibdib. Para magawang kumain ng ganong klaseng pagkain. Kung totoo mang walang laso ng pagkain hinanda ni Alex, hindi pa rin niya magagawang galawin yun. Wala na siyang tiwala sa lahat. Tinraidor siya ng akala niyang pagkakatiwalaan niya ng puso niya. Kinabukasan at sa mga sumunod na araw, ganoon pa rin ang setup. Hindi bumibisita ang demonyong lalaki na pumatay sa kanyang ama't ina. Pero palagi naman siyang dinadalaw ng anak nito. Hanggang sa narinig na lang din niya na bumukas ang pinto ng kanyang kulungan. Napabangon siya agad at nilingon kung sino ang pumasok. Nakita niya si Alex na may dalang susi sa kahoy na handcuff na nakagapos sa kamay niya. Saan mo ako dadalhin? Papatayin niyo na ba ako? Hindi pwede. Nanginginig na sabi niya. Hinawakan naman siya ng binata sa magkabilang balikat. Gusto mo makita kuya mo, di ba? Tanong nito na siyang bumuhay sa kanyang sistema. Buhay ang kuya ko? Tumango naman si Alex. Dadaling kita sa kanya. Maingat siyang tinulungan ng binata na makatayo at may ingat na iginiya palabas sa kulungan. Nasa loob pa rin sila ng preso. Sabay silang naglakad ng binata palampas sa kung saan siya kanina. Nasa kulungan din ang kuya ko. Yun ang tanong sa isip niya. Napapalunok siya ng matigas dahil hindi niya alam kung makikilala pa ba siya ng kanyang kapatid. Sa labis na tagal na hindi sila nagkita. Hanggang sa tumigil sila sa isang kulungan kung saan naroon ang isang lalaking may mahabang buhok at marumi ang kasuotan. Nathan. Tawag ni Alex. Nang dahan-dahang pag-angat nito ng tingin ay makita sila. Tarantado. May kalutungang bulong ng tinawag na Nathan. Napatingin naman si Nathan sa kasama ni Alex. Sino yan? Hindi maiwasan ni Nori ang mapaluha. Kuya ako to, si Lani. Mahinang natawa si Nathan na parang biro ito na marinig. Imposible. Lani's dead. Pinatay siya ng ama ng traidor na yan. Gago. Inakalang kaibigan ko totoo traidor pala. Kuya ako nga to. Si Lani. Ikaw yung hindi ko mahanap na ilang taon na. Akala ko patay ka na. Hinanap ka ni Tatay Arnold nung bago kami humantong sa Pilipinas. Kasi ayaw ko umalis nang wala ka pero wala ka, hindi ka namin nakita. Arnold, the cook. Tanong ni Nathan na tinanguan ng dalaga. Oo kuya, sila yung pinagkatiwalaan ni ama't ina. Sila yung kumupkup sa akin matapos ang gabing yun, inalagaan nila ako kuya, sinubukan ka nilang hanapin. Tumulo naman ang luha sa mga mata ng binatang si Nathan. Hindi nito inaasahan na ang dalagang nasa harap niya ang nawawalan niyang kapatid na inakala niyang matagal ng patay. Sinisipan niya ang sarili dahil siya na lang ang natira. Ngunit ngayon napatunayan ng tadhana na buhay pa si Lani at hindi siya nag-iisa. Nakaramdam siya ng gaan sa puso. Unti-unting tumango si Nathan. Tumayo ito at lumapit kung saan naroon si Lani. At kahit may bagay sa pagitan nila, sinubukan nilang yakapin ang isa't isa. Nakarinig ng kaluskos ang tatlo, kaya mabilis na tinapik ni Alex ang balikat ni Lani upang iparating sa kanila na kailangan na nilang bumalik bago pa man may makakita.
Kailangan ko na siya ibalik sa kulungan niya. Makakaasa ka magkikita kayong muli. Kikitain kitang muli, Kuya Nathan. I promise. Humihikbing sabi ni Lani bago siya tuluyang umalis upang maibalik siya ni Alex sa preso. Hindi ba maayos ang trato ng ama mo sa kuya ko? Gaya mo, dinadalan ko din siya ng matinong pagkain. Sa ama ko, pinapahirapan siya. Pero ipapangako ko sa'yo, hindi ka sasaktan ng ama ko. Talaga ba? O baka kasinungalingan na naman yan? Ikaw ang prinsesa at ibubuwis ko ang buhay ko para sa'yo. Sagot ni Alex na siyang gumulat sa kanya. Hindi mo man paniwalaan ang aking mga sinasabi ngayon. Ngunit darating at darating ang araw na babawi ako sa'yo. Iaalay ko ang buhay ko sa'yo. Sa sinabi niya ni Alex, tila nagmarka yon sa utak ng dalaga. Masyadong malalim kong iisipin. Sumapit ang kinagabihan. Dinalhan siya nito ng pagkain. Hindi nito binigay kaagad sa dalaga ang pagkain. Pinanood pa nila natikman ni Alex ang bawat pagkain na nasa tray. Pinaparating ng binata na ligtas itong kainin at walang lason. Kaya naman naibigay nito sa dalaga ang pagkain. Diretso na itong kinain ni Lani. Pinanood nitong ubusin ang nasa tray, saka pinainom ng tinimplang juice. Bakit mo to ginagawa, Alex? Ang alin? Itong lahat. Itong kabaitan mo sa akin. Pero kabaliktaran ng ama mo. Hindi ako nananakit. Wala sa bokabularyo ko yan. Tama ang sinabi mong sunod-sunuran ako sa ama ko. Pero kapag may mali ako nagawa, napaparusahan din ako. Pinanood niyang tumayo ang binata hanggang sa tuluyan siyang napatakip ng mata nang makitang naghubad ito ng pang-itaas. Kalaunan ay may espasyo naman sa kamay ng dalaga kung saan siya nakasilip. Nakita niyang tumalikod ito bago nagsalita. Alisin mo yung takip sa mata mo. Tignan mo. Agad namang nakaramdam ng pagkaawa ang dalaga nang makita ang peklat sa likod nito. Ngunit maliban doon, napansin niyang may kalakihan ang katawan ni Alex. Tumayo rin ang dalaga at pumunta sa grills ng preso. Nilapitan niya ang binata at nag-angat ng kamay para hawakan ang likod nito. Napakislot si Alex nang dumampi ang kamay ng dalaga sa likuran ng kanyang likod. Tila ba nakakapaso yun? Sinundan ng dalaga ang traces ng peklat ng binata. Wala kang masumbungan? Tanong ng dalaga at nagtataka. Everyone was scared of my father. Natatakot silang kung anong dinanas ko, danasin din nila. Kaya wala silang magawa, kundi gamutin na lang ang sugat ko. Pero hindi ko alam kung naghilom ba talaga ang sugat ko. Sarili ko nga hindi ko kilala. Hindi ka ba natuto sa pakikipaglaban? I did. Pero hindi ko malabanan ang ama ko. Natatakot ako. You can tell that I'm pathetic. Because I really am. Hinayaan ko apihin lang ako ng sarili kong dugo. Kahit na alam ko hindi tama, hinahayaan ko pa rin. Ang hinahangad ko lang naman kasi, mula sa kanya yung pagmamahal. Nauuhaw ako sa pagmamahal ng isang ama. I lost my mother back then. Wala siya nung nagluksa ako. Hindi siya nagluksa noon at mag-isa lang ako. Dahan-dahang humarap si Alex sa dalaga. Kita naman kaagad ng dalaga ang luhang tumakas sa mata ng binata. Alam niyang nasasaktan nito sa kaloob-looban. Kahit pa na palagi niya nakikitang blanko lang ang ekspresyon nito. Ganun pala talaga. Kung sinong akalain na parang wala lang, sila pa yung may pinakamasakit at may malalim na dinaranas sa buhay. Dahan-dahang inangat ng dalaga ang kamay patungo sa mukha ni Alex. And there she touched him, softly. Pinalis niya ang luha sa pisngi nito. Tila nalalasing namang tinignan ni Alex si Lani. Nalalasing ito sa bawat haplos ng dalaga. Kung tutuusin, ito ang kauna-unahang naramdaman niya ang ganitong klaseng sensasyon. Sa bawat haplos nito, tila maingat ito na para bang mababasag ang binata na kailangan ng ingat. Saglit mang humiwalay ang binata sa dalaga dahil kinuha nito ang susi sa bulsa at binuksan ang kulungan. Tila nagulat naman si Lani sa inakto ng binata, hanggang sa mas nagulat pa siya nang dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kinuha nito ang kanyang kamay, binalik sa mukha nito.
I never felt this type of comfort in my life. Tila naantig naman si Lani, kaya muli niya itong hinaplos gaya kanina. Tila tumigil ang oras sa gawin yon na mayapa ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit malakas naman na naging tambol ng kanilang mga puso. Parang pelikula ang kanilang ginagawa. At sa unang beses, nasilayan niya ang maamong bersyon ni Alex na hindi niya man nakita kailanman, kundi ngayon lang. Dahan-dahan inilapit ng binatang muka kay Lani. May pagyuko pa ito dahil may katangkaran ng binata. Hanggang sa naramdaman ng isa't isang mabibigat na paghinga. Isang subok na pagdampi ng labi hanggang sa tuluyan itong lumalim. And they both shared an intimate night together. Sa pagsapit ng madaling araw magkasama pa rin sila. Nakahiga, parehong nasa ilalim ng malaking damit pang royal ng prinsesa na nakatakip sa pareho nilang hubad na katawan. Nanatili muna si Alex sa tabi ng natutulog na si Lani. Hindi niya inakalang makakatabi niya ng ganito kalapit ang prinsesa. Noon, tanging nasa malayo lang siya nakadungaw dito. Hindi niya kailanman inasahan na masisilayan niya ang pagngiti nito. Ngunit ngayon, ang lapit-lapit niya kay Lani. And believe it or not, matagal niya na itong gusto. Maingat niyang hinalikan sa noo ang dalaga at maingat na humala sa yakap nito at tumayo na. Una siyang nagbihis bago binihisan ng dalaga. Mahimbing ang tulog nito, ngunit nakokonsensya siyang wala itong unan. Gayong ang nagawa nitong unan ay ang kanyang braso kanina. Muling hinubad ni Alex ang kanyang pang-itaas at nilagay yun sa ilalim ng ulo ng dalaga para kahit may kaliitan, magsisilbi pa rin itong unan. Kinabukasan, nagising si Lani na wala na si Alex sa tabi niya. Ang tanging naabutan na lang niyang parte ng binata ay ang damit nitong pang-itaas na ginawa niyang unan. That was real. Lahat na nangyari nang nagdaang gabi ay totoo. Hindi niya yun makalimutan. Kaya kahit alam niyang hindi panahon ng pagngiti na pangiti siya, napagtanto niyang nakasuot na rin siya ng damit. Mukhang binihisan siya ng binata bago ito umalis. Hindi nga lang maayos, pero inayos niya nang makabangon siya at tumayo na siya. Naramdaman niya ang pagkirot ng pagitan ng kanyang hita, ngunit alam niyang natural yon. Dahil ito ang unang beses na may nangyari sa kanya. Hanggang sa biglang narinig niya ang mga kawal na naglalakad papunta sa kanya. Binuksan ang kanyang kulungan. Mabilis itong hinigit ang braso at kinaladkad palabas. Nakita niya mula sa kanyang peripheral vision kung paano nangyari ang ginawa sa kanya pati sa kanyang kuya Nathan. Napapikit naman agad siya nang makita ang liwanag. Nasisilawan siya dahil hindi ganito kaliwanag sa loob ng kulungan. At na makabawi, nakita niya ang mga tao sa paligid. Mukhang mga mayayaman. Ang mga tagayang doon na ito. Karamihan sa bandang likuran, naroon ang mamamayan ng bansa. There, ang prinsesa at prinsipe. Nagtangkang patayin ang anak ko. Anunsyo ng demonyong ama ni Alex sa publiko. Napasinghap naman agad ang nakararami. Hindi inaasahan na gano'n ang maririnig. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Gigil na tanong ng dalaga sa ama ni Alex na mukhang wala naman itong pakialam. At nasa mga tao pa rin ang tingin na tila nagsusumbong ng maling impormasyon. Itinuro ng ama ni Alex si Lani. Sinugatan niya ang anak ko, tinangkang patayin. Hindi nararapat. Saan ako yun? Napaawang ang bibig niya. Ano pang pinagsasabi ng isang to? Sinugatan? Parang hindi naman yata gano'n na nangyari kagabi. Yun ang nasa isip niya. Pinakinggan lang din ni Lani kung anong pinuputok ng butsi ng ama ni Alex. Nagpasalamat na lamang siya nang hindi masyadong mahigpit ang pagkakagapos sa tela na nasa kanyang kamay. Tila ba'y planado ito? Hanggang sa marinig niya ang bulong na isang kawal sa kanya. Kilala kita, Prinsesa Lani. Sinabihan ako ni Alex na tela lamang igapos sa iyong kamay at huwag itong higpitan.
At saka itong kutsilyo para raw ito sa inyo. Bakit? Naniniwala kami sa iyo, prinsesa. Marami ang nakakita sa pagsalakay sa palasyo noon. May nakarinig din kung paano plinanan ng demonyong yan. Napaslangin ng mga magulang mo. Sinabi rin ni Alex na ikaw ang tatapos sa isang yan. Pero ama niya ang lalaking yan. Hindi. Ha? Ang lalaking yan ang tumayo. At nakitaan niya bilang ama. Ngunit hindi yan ang kanyang tunay na ama. Namatay ang kanyang tunay na ama sa pakikipaglaban sa gera. Lumaki siyang pinaniniwalaan na ang lalaking yan ang kanyang ama kahit hindi. Bilib ako sa lalaking yan. Muntikan na ma-brainwash ang lahat dito sa loob ng kaharian. Ngunit may mga hindi bulag sa katotohanan. Napatango na lamang si Lani sa mga nalaman. Kaya pala gano'n na lamang ang bilin ni Alex na paslangin na lamang ang lalaking nasa harapan nila. Hindi naman pala niya ito tunay na ama. Ngunit hindi niya inasahan ang paghigit sa kanya ng demonyo sa braso niya. Napadaing siya sa sakit na dulot ng mahigpit na pagkakahawak. Bitiwan mo ako, demonyo ka! Walang nananakit sa prinsesa. Labag yan sa batas ng Yangdon. Hindi na kayo naghahari dito, kundi ako na. Ako ang nagdala ng Yangdon, magmula ng mamatayang. Bago pa man matapos sa pagsasalita ang demonyong lalaki, nahinto na ito agad nang saksakan ito ng dalaga sa tiyan. Hindi nararapat sa iyo ang kasuotan ng aking ama. Isa kang hayop na siyang pumaslang sa aking ama na walang ibang ginawa kundi maging mabait at minsan kang pinagkatiwalaan. At sinaksak muli ito ni Lani. Para sa ama ko at para sa ina ko. Humabol pa ito ng 3 saksak na magkakasunod. Napaubo ito. Pero hindi pa ayos ang dalaga. Pinakawalan niya ang kutsilyong nakasaksak sa tiyan ng lalaki at pinagsusuntok ito sa dibdib. Yun na ang huli niyang nagawa bago tuluyang bawian ng buhay ang demonyong yun. Sarkastikong napatawa ang dalaga sa isiping ang daling mamatay ng lalaki. Ngunit sa bagsik ng bawat saksak at sampal at suntok na ibinigay niya sa dibdib nito, doon ito namatay agad. Ilang taon nang lumipas na hindi siya nakabalik ng Yangdon. At maghanda para sa paghihiganti. Ngunit sa kabilisan ng oras na yon, mamamatay lang ang lalaki. Pero alam niyang may katandaan na rin to. Hinarap ng dalaga ang madla. Tila hindi makapaniwala sa nangyaring ngunit nanonood pa rin. Pinanood nila kung paano dumami ang dugo sa damit ng prinsesa. At kung paano nila napagtanto na hindi yon kanya. Pero hindi nga ba yon sa kanya? Natigilan ng dalaga ng mamalayang may hapding nagmumula sa likuran niya. Imposible. Halos nanlaki ang kanyang mata nang biglang makita na nakatayong muli ang akala niya patay na. Akmang sasaksakin na naman siya na makailag siya at sinipa ito sa tagiliran. Hinding-hindi mo mababawi sa akin ang Yangdon. Sigaw ng lalaki. Hinding-hindi rin mapapasayo ang Yangdon. Kahit kailan. Sigaw niya. Hanggang sa umamba na naman ang saksakan lalaki ngunit hindi ito nagtagumpay dahil umilag siya. Sinipa niya ito at mabilis na sinaksak ng kutsilyo. Sumubok umilag ang lalaki. Ngunit sumakto sa braso nito ang kutsilyong hawak niya. Naitikom niya na lang ang bibig. Iniiwasang malagyan ng dugo ang kanyang bibig na tumatalsik mula sa sugat nito. Nang matapos ang sandaling yon, nawalan siya ng malay. At hindi inakala ng karamihan na yon ang naging mabagsik na pagbabalik ng prinsesa. Lumipas ang 3 taon. Bumalik na sila sa dating sigla, maging ang kanilang bansa. Ang mga orihinal na may alam sa royal na pamilya ng Cordova, tila nagsaya ng marinig na nakabalik ng muli ang prinsesa at ang prinsipe. Si Prinsipe Nathan, ang tumayong hari, pinamumunuan ng bawat parte ng kaharian. Bumalik na rin ang alindog nito na siyang ikinatuwa ng nakararami, maging ng mga kababaihan. May napupusuan na rin itong isang ordinaryong dalaga. Habang si Lani naman, hindi niya maiwasang isipin kung nasaan si Alex matapos kasi ang araw na yon. Hindi niya na muling nakita
Ang binata. Walang nakakaalam maging ang kilala niyang kawal kung nasan ito. Nalulungkot din siya. Bumalik din siya sa Yangdon at permanenteng nanirahan kasama ang pamilya Sarmiento. Yun nga lang, bumalik siya sa legal na pangalan. Ganap na siyang si Lani Cardova. Ang buong akala ni Lani hindi niya na mahahanap muli si Alex. Nang bigla itong kusang nagpakita sa kanya. Bumalik ito na hanggang balikat ang buhok. Some were shocked, but were also relieved. Alam nilang ang binatang ito ang hinintay ng prinsesa. Alex! Sigaw ni Lani. Saka mabilis na tinungo ang binata at sabay niyakap ng mahigpit. I waited for you. I did the same. Kung ganun, ba't hindi ka nagpakita? Natakot ako, mahal na prinsesa. Alex, hindi ako nararapat para sa'yo. Kinitil lang tumayong ama ko ang magulang mo. Inisip kong baka kung makikita mo ako maalala mo lahat ng sakit. Hindi mo kasalanan na nangyari. Hindi ikaw ang pumatay at wala kang kaalam-alam nun. Hindi mo kasalanan ang kasalanan ng demonyong yon. Napangiti ang binata. Tinatanggap mo ako? Hindi sana kita pinaunlakan nung gabing yun kundi kita tanggap, diba? Napangiti ng malapad si Alex at hinapit ang bewang ni Lani. Walang pag-aalinlangang siniil niya ito ng isang malalim na halik. At tinugo naman ito ni Lani Cardova. Sa hinaba-haba ng panahong paghihintay ng dalawa, inakala nilang nawala na sa kanila ang tsansang makapagbago at makapagsimula muli. Ngunit nagkamali sila. Sa paglipas ng panahon, ay kaya ng bawat isa na bumangon at magsimula ulit. Ngunit sina Alex at Lani, sabay nilang binago ang kanilang buhay nang ikasal sila at magkaroon ng isang anak na babae. Ang nakatatandang kapatid naman ni Lani na si Nathan, ikinasal din matapos at nagkaroon ng anak na lalaki. At nakamit nilang lahat, pare-pareho, ang bagong simula at bagong pag-asa. The end. It's shoutout time! Shoutout kina LV Candotol, Anita Hernando, Emma Ruth Peniro, Juliet Caday, Lolita Beraita Pere, Nana Beth Longno, Anita Hernandez, Damira, Sunshine Sotalbo, Edith Hamero at Lani Palisok. Maraming salamat po sa inyong lahat.